Blessed afternoon po sa bawat isa. Tayo po ay tumayo sa hapong ito. And we will start our service by praising and worshiping our God. Pwede ba nga palakpakan natin ang Panginoon? Come on. Let's give our best clap of praise. Let's put our hands together for the Lord. Hallelujah. Thank you, God. We will praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's rejoice in the Lord. Thank you, God. Tayo po yung umawit sa Panginoon. We sing, I'll give thanks to you, Lord, and sing praise to your name, O Most High. I'll declare your love in the morning and your faithfulness by night. For you, oh Lord, have made me glad. I will sing for joy at the works of your hands. Rejoice in what you have done. I give thanks to you, Lord, and sing praise to your name, O Most High. I declare your love in the morning and your faithfulness by night. For you, oh Lord, have made me glad. I will sing for joy of the works of your hands. Rejoice in what you have done. I'll rejoice in what you have done. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Yes, Lord. Oh Lord, how great are your works. You have made me glad. I will trust in you, Lord, for I know you are on my side. I can rest, I won't be defeated. Lord, you are the strength of my life. For you, oh Lord, have made me glad. I will sing for joy at the works of your hands. Rejoice in what you have done. I'll rejoice in what you have done. We sing, oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. You have made me glad. One more time. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. You have made me glad. 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 You have made. Come on, we proclaim, sing. You have made me glad. You have made me glad. Thank you, Lord. Hallelujah. You have made me glad. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Come on, we sing. Oh Lord, how great are your works. 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 Yes, Lord. Oh Lord, how great are your works. 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 Yes, Lord. We sing, you have made me glad. 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 Hallelujah, Lord. Come on, we clap our hands. We thank you, Lord. Yes, Lord. Ikaw ang aming kagalakan, Panginoon. Thank you, God.
Come on, let's continue to praise the Lord. We sing. I couldn't see, stumbled off the road to heaven. Left it all for empty dreams that I was wrong. And I was lost, I didn't know how to say that I was sorry. Thought you'd be mad at the sight of me, that I was wrong. You came running to me on the prodigal road. You picked me up and you called me home. You left the grave so empty, but you made my heart so full. The weight of my sins been lifted, a miracle. Whoa, whoa, whoa. Your love has brought me home. Whoa, whoa, whoa. That the prodigals have got a new song. Hallelujah, thank you, Lord. In you, God, nandun, Panginoon, ang pag-asa, Diyos. Hallelujah. Come on, church, let's praise the Lord one more time. Was shed upon the tree just to lead to resurrection. With just one touch was made clean. That's all it took. Thank you, Lord. Your body broke for my breakthrough. The Father called me into freedom. No longer bound by guilt and shame. I'm forever yours. You come to me on the prodigal road. You picked me up and you called me home. You left the grave so empty, but you made my heart so full. The weight of my sins been lifted. Oh, what a miracle. Whoa, whoa, whoa. Your love has brought me home. Whoa, whoa, whoa. That the prodigals have got a new song. Hallelujah, Panginoon. God, we proclaim your goodness, your love, Panginoon. Hallelujah. Come on, let's declare sa hapong ito. Hallelujah is the song that reads in glory, glory to the one set me free. Holy, holy, this is the prodigal's praise, the prodigal's praise. Hallelujah. Hallelujah is the song that reads in glory, glory to the one set me free. Holy, holy, this is the prodigal's praise, the prodigal's praise. Hallelujah, Lord. Hallelujah is the one set me free. Glory, glory to the one set me free. Holy, holy, this is the prodigal's praise, the prodigal's praise. Hallelujah. Hallelujah is the song that reads in glory, glory to the one set me free. Holy, holy, this is the prodigal's praise, prodigal's praise. You left the grave so empty, but you made my heart so full. The weight of my sins been lifted. Come on, church. Oh, what a miracle. Oh, 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 your love has brought me home. Oh, 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 that the prodigals have got a new song. You left the grave so empty, but you made my heart so full. The weight of my sins been lifted. Oh, what a miracle. Oh, 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 your love has brought me home. Oh, church, we sing to the Lord. Hallelujah. Hallelujah is the one. Glory, glory to the one set me free. Holy, holy. This is the prodigal.
prodigals praise. Yes, the prodigals praise. Hallelujah is the song of the redeemed. Glory, glory to the one set free. Holy, holy. This is the prodigals praise. The prodigals praise. This is the prodigals praise. The prodigals praise. The prodigals praise. The prodigals praise. This is the prodigals praise. The prodigals praise. The prodigals praise. The prodigals praise. Come on, church. Let's praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. God, Ikaw ang Diyos na Lord. Pwede naming sandalan, Panginoon. You are our foundation, Panginoon. You're the rock, Panginoon. Hallelujah. And Lord, we worship You. We exalt Your name, God. Hallelujah. God, You are faithful. You are glorious, wonderful, worthy of every song, worthy of worship. Hallelujah. Come on, people of God, sa hapong ito, sige po, taas natin ang Panginoon. Let's worship our God. Hallelujah. Let's thank the Lord. Hallelujah, Panginoon. Yahweh, You are good. Hallelujah. Oh Lord, we lift You up. Come on, in this place, let's lift up the name of the Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Lord, there is life in Your name. There is freedom. You're the answer, Lord. Oh, Jesus. Come on, let's worship the Lord, mga kapatid. Lift Him up. Lift up the name of the Lord. Oh, You are Almighty God. Lord, You are our fortress, our strong tower. Oh, our Redeemer, our Deliverer. Lord, You change our lives. You change our names, oh Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. God, we worship You. Hallelujah. Come on, we sing to the Lord sa hapong ito. You hear me when I call. You are my morning song. Though darkness fills the night, it cannot hide the light. Whom shall I fear? You crush the enemy underneath my feet. You are my sword and shield. Those troubles linger still. Whom shall I fear? Whom shall I fear? I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, He is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. Yes, oh Lord, as we trust in You, God, You're always on our side. Hallelujah. Come on, we sing. My strength is in Your name.
For you alone can save. You will deliver me. Yours is the victory. Whom shall I fear? Whom shall I fear? I know who goes before me. Yes, Lord, the God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever. Yes, you are. The God of angel armies is always by my side. I know who goes before me. Thank you, Lord. Yes, is always by my side. The one who reigns forever. Yes, you are. It's always by my side, and nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hands. I'm holding on to your promises. You are faithful. Nothing formed against me. Thank you, Lord. I'm holding on, my God, to your promises. You are faithful. I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever. He is a friend of mine. The God of angel armies is always. I know. Come on, we sing to the Lord. I know. Yes. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever. He is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. I know who goes before me. Yes, I do, Lord. Is always by my side. The one who reigns forever. He is. Is always. Nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hand. I'm holding on. Come on. Let the spirit prayers to Panginoon. God, we know you are faithful, and nothing formed against me shall stand. You hold. Thank you, Lord. I'm holding on. Yes, we are. You are faithful. Come on, church, we sing. And nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hands. I'm holding on to your promises. You are faithful.
nothing formed against me shall stand. Thank you, Lord. You hold the whole world in your hands. I'm holding on to your promises. You are faithful. You are faithful. Hallelujah. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord, for we have a God who is faithful. You are faithful, Panginoon, forevermore. Hindi yan magbabago, Diyos. So God, here we are, Panginoon, Lord, longing, Panginoon, for your presence. And Lord, longing for your touch, God, your voice to be heard, Lord, sa aming mga buhay. Lord, speak to us this afternoon, Lord. Not only sa aming awitan lang, but Lord, in your words, God, speak to us, Panginoon. You know our lives. Alam mo ang aming mga sitwasyon, Panginoon. And God, we pray. Sige, Lord, we know that you are the answer, Panginoon, sa lahat ng ito, Diyos. Lord, buksan mo ang aming puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Let the Holy Spirit speak to us, Panginoon, Lord. Reveal to us, Panginoon, yung tinig mo, Panginoon. Yung desire mo, Panginoon, Lord, to each and every one of us today, Panginoon. Thank you for the people that are here, God. And I pray, walang maiwanan sa amin, Panginoon. Mapandito sa bulwagan mo, Diyos. Even the online people, Lord God, we will receive your word, God. We will receive your word sa hapong ito, Diyos. Muli, Panginoon, sa iyo po ang kapurihan. Sa iyo po ang pasasalamat, Ama. We love you, God. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Maaari na po tayo makaupo. Hindi pa tayo po yung makaupo na. Salamat sa Panginoon. This is our fourth service. Kasama ang Panginoon. So welcome po sa ating pong 4 p.m. service. Kayo po na mga nakikinig sa amin online, sige po, ang prayer po namin that you also, that the Lord will bless you. No? Ikaw din ay makatatanggap ng pagpapala through this sermon or this service ng aming pong simbahan. At sige po, at tuloy-tuloy na tayo, no? At gusto kong gamitin na yung bawat sandali. At alam ko may gagawin si Lord sa atin nitong ating pong buong service, no? Bago matapos itong service natin. Kanina, yun na nga, hindi ko nakalimutan that last Saturday, sa powerhouse natin, prayer meeting, morning prayer meeting. We are here, no? 5 a.m. So, hindi ko alam, kasama ba ito sa pinopromote natin, ano, na madami pang hindi nakakarating sa ating pong powerhouse prayer meeting. So, but gusto ko lang siyang gamitin as my introduction na last Saturday, yun, nandun yung highlight ng aming prayer. No? Pinapag-pray namin kayo at naalala ko, yung prayer namin ay, Lord, sabi namin, Lord, makalaya yung mga anak mo, Lord, sa maraming tanikala, no? Yung mga nakatali sa amin, Lord. At naalala ko nga yung sermon ko last Sunday that nandun yung wisdom, no, yung katotohanan na marami namang nakakilala na sa Lord at maybe nandun yung assurance ng salvation. But sabi ko nga, ang madami ay hindi sila delivered. But this time, no, ayan natin na kausapin pa tayo ng Diyos dito dahil hindi pa tapos si Lord, no, sa mga buhay natin. Habang tayo ay nabubuhay si Lord, madami pa siyang gustong sabihin at gustong ipaintindi, no, sa atin, lalo na ng mga mananampalataya, na maging malawak yung ating kaunawaan sa pagiging Kristiyano ay naintindihan natin yung kabuuan, no, ng buhay, no, at kung ano yung dapat na nangyayari, no, sa bawat ng mga Kristao na kumilala sa Kanya. So,
siguro ang ibig kong sabihin, no, yung mga bagay na pinag-pray natin, lalo na yung mga negatibo na mga bagay, na mga sitwasyon na meron ang mga anak ng Diyos doon sa kanilang mga tahanan, sa trabaho, sa negosyo. Di ko alam, sa mga estudyante, no, yung mga bagay na dapat ay ano ba pwede, yung sakluluhan tayo ng Diyos doon sa mga sitwasyon. Naniniwala ko na ang karamihan sa atin ay bitbit pa yung ating lumang nature. No? Ito naman ay isang katotohanan na madaming mga Kristiyano na born again na, but yung old life, bitbit pa rin na dapat, mamaya pupunta ako sa title ko, na dapat ay wala na to. But this is the reality, ano? Ito yung katotohanan na tulad na sabi ko kanina, that maybe na born again tayo, nakilala natin si Lord, but yung mga luma nating mga ugali, no? Hindi ko alam, no? Mamaya dudugtungan ko yan, ay bit-bit pa din ng madami. At I think dito tayo kakausapin ng Diyos sa hapong ito. Siguro yung tanong sa pagpapatuloy ko sa ating pag-uusapan sa hapong ito, what negative label follows your name? Kasi sabi ko nga, yun yung trouble eh. Ito yung hindi natin masyado napansin, no? Na may bitbit tayo. Yung dating mga nakadugtong sa pangalan natin, no? Yung label before, after your name, no, nandun nakadikit at hanggang ngayon ay andun pa rin siyang nagmamanifest sa ating pong mga buhay. Sige po, the title of my message, no, this afternoon is Breaking the Labels That Bind. So, andun naman na yan. Hayaan natin na pumasok tayo dyan sa usapang yan, no? No? Breaking the labels, no, that binds. Ito yung di masyadong pinapansinan na andito itong tumatali sa atin, no? Na although, sad to say, marami mga nakakilala na sa Panginoon, but marami pa ring mga nakatali o nakatalikala pa doon sa luma, no? Hanggang ngayon ay ito yung nagmamanifest pa rin. Definitely, hindi lang nagmamanifest no yung word, but sometimes yung words ay dominant. Mas malamang siya, no? Siya yung nangunguna, no? But hindi dapat na nangyayari, lalo na doon sa mga nakakilala na sa Panginoon. Pastor, anong ibig mong sabihin dyan? Bigyan ko lang to ng konting halimbawa upang maintindihan pa natin itong ating pag-uusapan, no? Yung pangalan na, di ba, pag may hinanap kang tao, meron kasi akong naalala na may hinanap akong tao that time, no? Lang sa kabilang bayan, somewhere there in Caloocan. But yung pangalan niya kasi, Mang Boy. So, basta may something na i-deliver ako sa kanya dahil that time ay parang may padala galing abroad. So, nakiusap. So, inatid namin sa bahay. But, yun na nga eh. Nung hinahanap ko yung pangalang Mang Boy o Boy, andun yung dinudugtong. Sabi, kilala namin yan. Si Boy. Oo. At yun nga, merong kasunod doon sa kanyang pangalan, no? Na si Boy Taga. Gayun ba yun? Sabi ko, teka muna, parang, ba't yun totoo? Tinanong ko nga siya, sabi niya, oo, yun ang parang naging bansag sa akin dahil minsan nagkurmentado ako dito. Yung iniwan na yung dugtong dun sa pangalan. But that is just an example, no? But sa buhay natin, abang pinakikinggan natin, hindi man ganun ka-worse yung tunog, but sa isang banda, merong label kasunod doon sa pangalan na ibinansag sa atin kasi ito yung lagtaran na nakikita ng madami sa ating mga buhay. At ito yung pag-uusapan natin. No? At yan yung title din. So that in the end, nagsasabi na yan yung dahilan eh. Na bakit hanggang ngayon nandyan pa yan. No? Na dapat wala na yan. So dapat yan ay mawasak na yan. Lalo na doon sa buhay ng mga tao na nakakilala na sa Panginoon. But sige po, dagdagan pa natin ng konti, no? Di ba?
para lalo lang natin yung example. Ano ba? Yung dati, no? Ako siguro pwede ko din sabihin, nung di ko pa kilala si Lord, yun na nga no? Parang nakakalungkot. Medyo nakilala ko na si Lord, umaatin-atin ka na ng gawain, pero nandun yung pwede mong sabihin na nakatali ka dun sa klase ng buhay, no? At isang bagay na naalala ko, no, yung hindi ako giver, no? Yung madamot ako, no? Sometimes nakakalungkot pagka yung mga unang mga lang naman yun, panahon na pagdating na sa tithes ng offering, marami ka ng dahilan para lumabas, nakakahiya, no? So pag binalikan mo, nakakahiya talaga yung ganung klase ng, but that is you, no, before. But that in the end, makikita mo unti-unting nag-evolve, no? Napansin mo na wala na yung pagiging madamot at natsuklian na at naging dominant na yung pagiging giver. No, ganda, no? Dapat ganun. Yung old life mo, dapat, hindi man, at lahat naman tayo may mga issues at may mga sitwasyon at mga kwento, yung dating tayo, but dapat ay napapalitan na yung pangalan na yan kung pwedeng gamitin as name, no? Karugtong doon sa pangalan natin sa ating mga buhay. But sige pa, konti pa ng no, para maintindihan natin yung pag hinanap mo. For example, si Maria, sasabihin, si Maria ba hinahanap mo yung Mariang Chismosa? Yung merong ganun, maano ka sa, hindi ko alam, pero yung ba yun? Opo, yung nakatira dyan. Opo, si Mariang Chismosa nga yan. So parang hindi siya, no? But that is normal. Yung mga tao pag nagsalita, parang normal sa kanila na binabansagan yung, at that is mundo, no? Marami pa, no, na mga dinudugtong sa pangalan, no? Mang Juan na naghurementado, hindi ko alam, but I believe, no, habang napapakinggan mo ito, ay sa isang banda, may binubulong sa atin ng Diyos at pinaalanan tayo na, sa isang banda, hindi ka mang ganito, hindi ka ganyan, but meron kang ganito. So, mayroon tayong iba't ibang kwento, no? Yung dating tayo. But I think this sermon ay kakausapin tayo ng Diyos dito. No? Hindi ko alam. Dami. Hindi maubos ang oras ko dito kung gagawin kong parang example. So, ang dami kasi nito. Pwedeng si Predong Sugarol. Yung mga ganun ba na, ayun naman yung mga buhay, no? Pero, yun na nga, dapat nagbabago. No? Na nawawala na yung ganung bansag at napapalitan yung name natin ng positibo na, si Predong Kristiyano? No? Na si Predong na bago buhay. No? Yung mga ganon, yun dapat. At yun yung, doon tayo. Kasi ito yun, no? Ito yung problema. Cute lang siyang parang pag-usapan, pero ang laki ng kanyang dinidelivered so that in the end, nagiging negative. Nagiging negative. Kaya nga, yung title, mabigat Kailangan mo siyang basagin breaking the labels that bind. Kasi ito yung hindi natin masyadong napansin, that yung maraming bakit Lord, maybe ito yung answer, no? Ang daming mga bagay na nandyan pa rin sa'yo, na kailangan yan ay ma-break so that magtutuloy-tuloy, no? Yung mga bagay, no? Yung magagandang bagay, yung plano ng Diyos. Sige, straightforward, yung blessing ng Diyos, no? Dapat magtutuloy-tuloy, but merong hadlang, no? Na neglect na parang normal lang to, no? Na okay lang to. So, tignan natin to. At maybe dito ay kakausapin tayo ng Diyos. Madami na akong nababanggit, but pwedeng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 hanggang sa pataas, no? Pag naisip mo, dami ko palang mga bagay na bit-bit. No? At yung nakakalungkot, Kristiyano na tayo. So, ayan natin na sa hapong ito ay ma-break yung mga bagay na yan. May kausap pa ba ako dito? Malagang that in the end, maintindihan natin na mapalitan yung bansag, no?
okay lang kung yan ay yung nakaraan. But yung trouble, ang problema ay nababansagan pa rin tayo ng mga pangit na mga bansag. But andito na tayo sa ganitong buhay na sinasabi natin na tayo ay mga Kristiyano. Yun ang nakakalungkot, no? So, I remember Jacob, no? Sinama ko to sa usapan. Umanap ako ng mga halimbawa, no? Etong si Jacob, alam natin yung kwento, no? That God changed his name from Jacob to Israel. Ba't pinalitan to ng Diyos? At sige, tignan natin, ano? At yung kwento, ang madami alam naman, no? Why did God change Jacob's name, no, into Israel? At andun yung nakita ng Diyos na etong si Jacob ay nandun yung struggle niya, ay yung to fight upang iayos ang kanyang sarili. Nakita siya ng Diyos doon, no? Kung bakit nag-end up yung kwento niya, ang Diyos ay gumawa ng answer prayer sa kanya, no? Through his wrestle, no? That Jacob proved what was most important to him, no? Sa harapan ng Diyos. At mahalaga yun eh. No? Na umabot tayo sa punto na, hindi, okay lang to. Umabot tayo sa punto na, hindi pwede to. Hindi to okay. Kailangan ko tong isettle. Kailangan kong ma-overpower to, ma-overcome to, itong kalagayan na meron ako. No? Tulad nitong kwento ni Jacob, makakakuha tayo ng konting pag-aaral at matututo tayo dito. In response, God changed Jacob's name, no, to Israel, meaning ang ibig sabihin ng Israel, let God prevail. So, ang ganda nung yung kanyang meaning nitong Israel kaysa dun sa pangalan Jacob, kasi alam natin na ang daming problema itong si Jacob nung panahon nung siya ay Jacob pa lang, no? At sige, gusto kong dagdagan at basahin ang Genesis chapter 32 verse 22 to 29 upang lalo nating maintindihan itong ibig kong sabihin, because the name Israel was bestowed on Jacob many years later. Hindi naman to agad siyang si Israel, galing siya sa name nitong pangalan na Jacob. Genesis chapter 32, sige, samahan niyo po ako sa pagbasa upang makakuha lang ako dito ng dahilan upang makita natin kung gaano kahalaga na mapalitan yung pangalan, no, sa atin, even in our time today. Sabi dito, verse 22, the night Jacob got up and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons, and crossed the ford of the Jabbok. Sabi dito. Verse 23, sabi, after had sent them across the stream, sabi dito, he sent over all his possession. So pinadala niya pinaalis niya yung kanyang buong pamilya at kanyang mga tao at kasama ng kanyang pag-aari-arian. Meron akong gusto sabihin dyan. So Jacob was left alone. Naiwan siya mag-isa, sabi ng ating binasa. And the man wrestled with him till daybreak. And when the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Verse 26, then the man said, let me go, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. So, pero kasi akong gustong pasukin dito.
Verse 27, then the man asked him, "What is your name?" "Jacob," he answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome." Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there. So, punta ko tong kwento, pero sige, tuloy tayo. At least meron tayong pattern dito sa ating pinag-uusapan, no? So, the wrestling match take place after Jacob has sent his family and possession across Jabbok dun sa ating pong binasa, no? In verse 30 to verse 9. So, sige, tignan natin. The name Israel was bestowed, sabi ko nga, on Jacob's many years later. Hindi agad napalitan yung kanyang pangalan, no? Jacob, o yung pangalan, o the name of Jacob has negative connotation o connotations in the relationship of his twin brother, itong si Esau, no? And the deceit he made to his father Isaac, merong kalokohan itong si Jacob sa simula pa lang, no? But Israel marks the beginning of Israel peoplehood, at doon nagsimula ang Diyos, no? Sa pangalang Israel. So, meron akong gustong sabihin dito. Sige, bago ako tumuloy-tuloy, ano ba to si Jacob? Bakit kailangan to palitan itong kanyang pangalan? No, doon pa lang sa pasimula, may kwento na ang Bible patungkol sa kanya. Nung pinagbubuntis yan ng kanyang nanay, ikinukwento ng Bible na si Jacob ay hindi nag-iisa sa sinapupunan nung kanyang nanay. Meron siyang kakambal, no? But nung ipinanganak na itong dalawa, ikinento ng Bible na habang inilabas yung panganay, etong naging ang pangalan na ay Esau, hawak-hawak ni Jacob yung dulo ng paa, yung toe, sabi ng Bible. At yung interpretation, etong si Jacob, ayaw niyang mahuli sa paglabas. No? Gusto niyang mauna kasi that time, yung tradition, yung birthright, no? Yung birthright ay nasa panganay. So meron na agad yung parang ano to si Jacob, no? Nandun pa lang sa sinapupunan, meron ng something that, no, yung parang may maling gustong gawin. So yun yung kwento. But hindi natapos yung kwento, no? Nung time na itong si Esau ay time na para i-bless ni Isaac, narinig nung kanyang nanay, no? Dahil sa that time, yung kwento, no, nitong pamilya, etong nanay ay may favoritism. Mas mahal niya si Jacob kaysa kay Esau, no? So, nagkaroon ng pagkakataon, nag-usap ng dalawa. Sabi nung nanay, "Jacob, narinig ko, nag-uusap yung kapatid mo at yung tatay mo na i-bless niya na daw itong panganay mo, etong si Esau. So, gumawa tayo ng paraan, no? Na dapat ikaw ang i-bless niya, hindi itong si Esau." May ganung usapan, paraphrase yung word. But ang trouble ay si Esau ay mabalahibo, sabi ng Bible. So nagkaroon ng trouble itong si Jacob. Sabi niya, paano mangyari ito? Yung kapatid ko mabalahibo, ako wala. Manunotice ng tatay na hindi ito si Esau. So gumawa sila ng paraan. Ano lang to, medyo kinain ko yung oras, but at least makita natin yung kwento. Na umanap sila ng paraan at naghanap sila ng hayop at yung balahibo ginamit, no? At inilagay sa braso ni Jacob so that yung tatay kasi hindi na nakakakita at yung kanyang pagkakakilala sa kanyang dalawang anak, kung ito mabalahibo, hindi alam niya na si Esau at si Jacob ito. But, alam mo yun, no? Masyadong sweetik at yung ganong klase ng mga karakter, nakahanap ng paraan. Kaya, nung tinatawag na ni Isaac si Esau, si Jacob ang lumapit. At nung hipuin ng tatay, yung balahibo sa braso, sabi niya, ikaw nga si Esau. At that time,
ibinabasa kanya yung blessing. No? At nung pagkatapos, yung dapat na i-bless, dumating, sabi niya, tay, para praise. At dito na po ako, anak mong si Esau, ready na po ako upang tanggapin yung blessing mo. Sabi niya, naibigay ko na yung blessing. Sabi niya, hindi mo pa ako binibless. Nabigay ko na. At in the end, na-realize nila, kinuha nitong si Jacob. So, kita niyo yung kwento. At, of course, alam din natin ng isa pang kwento. Na-trick niya pa rin itong si Esau dahil galing, sabi ng Bible, si Esau ay galing sa paghahunting, gutom na gutom, nakuha nila yung pagkakataon, pinaglutuan si Esau. No? Sabi niya, gutom na gutom ako, meron akong pagkain dito. No? Para praise, no? Yung kwento. Pero kung gusto mo, ipagpalit mo yung birthright mo sa akin. Sabi ni Esau, ano ba ang birthright sa isang gutom na tao? Akin na yung pagkain, no? Isang tasang soup na yan. At sa'yo na itong birthright. No? Yung, parang andun yung usapan. But this time, yung verse na ating binasa, no? Na may nagsabi sa kanya na darating ang kapatid mong si Esau at nandun, takot na takot si Jacob. Kasi alam niya na naguhorimentado yung kapatid niya. Because doon sa kanyang ginawa, inagaw niya yung birthright na hindi naman para sa kanya. Ang iniisip niya, papapatayin niya ako nito at kasama ng buo kong sambayanan. No? At dumating sa punto na, although merong instruction sa kanya ang Diyos, pero kasama yung kanyang dahilan na ilayo ang pamilya niya, pati ang kanyang possession, that definitely, pati yun ay kukunin at ipapapatay ang buo niyang sambayanan. Dito nang galing yung kwento. Kaya, etong binasa natin, ito yung hindi na pumapayag si Jacob, alam niya wala na siyang pabor, no? So that nakita natin yung ating binasa kanina na sabi merong heavenly being, no, na binanggit, but that is not human being, no? Sabi ng ibang mga theologians, no, that there are angel etong man na ito ay anghel or meron ding, no, maybe that is God, no? But andun siyang nakipag-wrestle dun sa ating binasa. Di ba sabi, teka muna, hindi kita bibitawan agad. Hindi mo ako pinagpala. At alam natin yung naging kwento. Na yung blessing na kailangan niya ay kailangan mawala na yung dati niyang pangalan at mapalitan ng bago. At ito ay yung Israel. At meron akong naisip ko lang naman, no, na hindi lang ang etong Israel ay blessed, kundi ang sabi ng Bible, ang sinumang magbe-bless sa Israel ay ibe-bless ko din, no? Sobra yung kanyang yung naabot nung kanyang pwedeng mangyari, no, doon sa pangalang Israel. No wonder ang mga bansa, no, nakakaintindi nito. Lalo na tayo na mga Kristiyano. Ngayon, ang Israel, nandun sila sa ganung klase ng gera ng buhay. But many mga Christian leaders, o itong mga bansa, no, na nandun sila, that naintindihan nila na they need to protect Israel. No? At i-bless ang Israel kasi naintindihan nila. Na sino mang nakikipag-isa sa Israel at binibless ang Israel, ang Diyos nitong Israel, i-bless din doon sa mga tao o bansa na binibless ang kanyang bansa. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Pastor, anong ibig mo sabihin dyan? Napakalaga nito sa buhay natin. No? Because if we don't desire, no, na mapalitan ng ating mga pangalan, hindi lang tayo ang matutrouble dito. Matutrouble ang mga anak natin dito. At yung mga anak ng mga anak natin. No? Because of the trouble, no, na yung pangalan mo ay hindi nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. At sabi ko nga kanina, madami, no, yung nawala na yung lolo, nawala yung tatay, but still yung negative name ang nailalabas at naikukwento, no, yung character o yung mga nagawa kasi
hindi nga nawala hindi na bago yung kanyang pangalan. So, hindi ko alam. Sige, tuloy pa ako. But, sige, gusto kong balikan yung title. Ano lang ako, pinasadahan ko lang siya, no? Baka pakibilag ako sa title para dyan ako pupunta. Breaking the labels that bind, no? Anong ibig mong sabihin dyan, Pastor? Yun yung nagiging dahilan, yung tanikala, no? Yung luma natin, yung lumang pangalan, no, na dapat ay mawasak yan, maalis na yan, no, sa mga buhay natin, lalo na doon sa nagsasabi na nakilala natin ang Panginoon, no? A new God-centered view of you, dapat maliwanag yan, no? Yung positibo na dapat ang nakikita diyan, no? Dahil ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sige, tuloy-tuloy ako, no? NLT, ganda ng sinasabi dito. Sabi, anyone who belongs to Christ has become new person. So, tingnan natin ito na mabuti kasi ito yung talagang dapat na nagaganap sa buhay natin, no? The old life is gone. A new life has begun. Dapat, ito yun. Kaya nga sabi ko, tayo na mga Kristiyano, hindi lang to yung parang na-born again ka or nag-church ka. Dapat nagmamanifest ito, no? Ito yung dapat na inaantay natin o dinidesire natin. And sabi, anyone who belongs to Christ has become a new person. Sabi ko nga, ganda lang kasi even yung pangalan ng ating simbahan, no? Nabigyan tayo ng pagkakataon na talagang dikit yung in Christ, no? No, in Christ, no? Nandun yun, no? Yung church mo, sabi, saan ka ba? Saan church mo? In Christ City Church. Dapat, ito yun maalala natin. Ang kasunod nito, yung pagbabago. Anyone who belongs to Christ has become new person, no? The old life is gone. A new life has begun. Dapat, no? Mayroon ng pagbabago, no? Unti-unting nawawala yung dating level na binigay sa atin ng mundo. At okay lang naman kasi hindi natin pakilala ang Diyos that time. Pero now na kilala na natin siya, dapat lumulusaw na yung pangalan na yun at napapalitan yan ng pangalan galing dun sa magandang mga bagay na nakitaan sa atin. Sige, pwede mo bang palakpakan si Lord? Hallelujah. Sige, magtutuloy-tuloy ako, no? Friends, what happens when we are in Christ? Sabi ko nga, hindi naman literal to na yung church na napuntahan natin. But sabi ko, bless lang tayo because that name, swak na swak sa buhay natin. Na napunta tayo sa simbang ito, in Christ City Church. What happens when we are in Christ, no? Hindi naman church, kundi ang pinuntahan natin, si Lord talaga, si Kristo, no? Sa church na ito, hindi naman ang church ang pinopromote natin, but Christ. But what happened, no? What happens when we are in Christ? Meron pong nagaganap, no? That, hindi dapat, ano tayo dito? Ano ba tawag? Yung, binibigyan natin ito ng halaga, no? Na parang basic lang siya, but, no? Pagkatapos natin makilala ang Diyos, no? When we are in Christ, point number 1, God will give us a new name. So, ang haba nung aking introduction, but sige, tutuloy-tuloy ko to. No? God will give us a new name. Hindi na pumapayag ang Diyos na yung dating ikaw. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. No? Ikaw ay bago na, sabi, bago na yung pagkatao mo. God will give us a new name. So, dapat ay nandun tayo sa desire, no? Na hindi ka na pumapayag na yung anong bansag sa'yo noon, no? Na dumidikit pa rin hanggang ngayon na Kristiyano ka na. May problema yan. So, dapat andun tayo na hindi tayo pumapayag, no? At kumakawa, ano ba pwede, yung tayo ay nagnanais na makawala sa mga bagay na yan, tulad ng title natin. Kasi yan ang magiging tanikala, no? Tatalian tayo niyan so that in the end, na marami pang mga bagay na gustong gawin ng Diyos sa atin ay hindi ito mapangyari. No? Dahil nagsimula pa lang doon sa pangalan, hindi na umubra. Yung dating pangalan mo ang nagmamanifest at yung worse, no? Dominant. No? Pag tinimbang mo, mas
dominant yung dating pangalan, no? Kaysa yung pangalan mo na ngayon na ikaw ay na kay Kristo, trouble po yun. No, kaya nga pag tinignan mo, mas marami kang nagagawang mga bagay na makamundong mga bagay kaysa dito sa mga bagay na may kinalaman ng Diyos kasi yung dominant, no? Nandun pang bit-bit natin yung dati nating pangalan. Siguro tingnan natin, ano? In Isaiah chapter 62 verse 2, sabi, "You will be called by a new name that the mouth of the Lord will bestow." No, nandun yung right, no? Andun yung, ano ba to? Ang Diyos ay nagkaloob nito, no? Itong pangalan na to. So that in the end, natutuwa ang Diyos, no? Sa pangalan na yan, no? Na kapag naririnig niya yung pangalan mo, nababanggit yung pangalan mo, ang Diyos ang naluluwalhati pagkatapos at napaparangalan at nabibigyan ng glory. Sige, palapakan mo si Lord, ano? Sige, magtutuloy-tuloy ako, ano? Kasi I think meron pa akong gustong sabihin sa conclusion ko. Number 2, sabi dito sa ating pinag-uusapan, what happens when we are in Christ? Point number 2, God will give us a new purpose. Friends, ang buhay ng Kristiyano ay hindi lang to parang normal, pumunta ng simbahan, mag-church, at nandun kang hawak-hawak mo, that alam mo na born again ka na, okay naman yan, but hindi yan natatapos dyan. Una, nakita natin, ang Diyos, gusto niyang palitan yung pangalan mo. Gusto niyang palitan yan ng positibo. Gusto niyang may dugtong dyan yung mga bagay na may kinalaman na siya, hindi yung may kinalaman ng mundo. So, sa pangalawang pagkakataon, God will give us a new purpose. No, na yung buhay, hindi na yung katulad ng dati. Na yung purpose ay hindi ito yung parang nung tayo wala pa sa Lord, no, nandun tayo. Ang mundo talagang sobrang pangarap. At tinatanggap yan. Yung mangarap ka. Pero ang problema ay puro mundo. No? At sad to say, no, maraming mga Kristiyano na yung mga pangarap ay puro mundo pa rin. No? Ito yung problema, no? Na hindi naman, we need yung mga bagay na need natin, okay naman yun. Pero, ibang usapan yun na sobra yung focus natin, ano? At nandun na yung buhay natin, yung pangarap natin, no? Makuha yung mga bagay-bagay sa mundong ito. No? God will give us a new purpose. Yung reason ng buhay, bakit ka nabubuhay, no? Dati, of course, no? Andun yung para sa pamilya, wala namang problema. Para sa sarili, wala namang problema. Pero kung ilabas mo ang Diyos dyan, doon trouble, no? Pag inilabas mo ang Diyos dyan at hindi kasama ang Diyos dyan, doon trouble. But when we receive Christ, no? At that in the end, na-realize natin that there is more than that. That in the end, nasasabi mo na, Lord, ngayon, naintindihan ko na yung purpose ng buhay. No, na hindi lang ito puro mundo. Kaya ang tao, no, kita mo, mayaman na, gusto pang maging mayaman, no? Mayaman na, pero gumagawa pa rin ng hindi ko alam ano, mga pamamaraan na para lang kumita pero sa maling paraan, no? Naisipin mo na bakit ba itong mga to sobra-sobra na, but andun kasi na ilagay lahat ng kanyang purpose, yung kunin lahat ng anong bagay sa mundong ito, but that in the end, hindi naman nagdi-deliver ng pangmatagalan. No? Ang sabi ng Bible, mag-impok tayo ng kayamanan, hindi sa mundong ito. No? But because ang mga bagay na ang meron ng mundong ito, nananakaw, nasisira, kinakain ng tanga. But mag-impok tayo ng kayamanan, no? Doon sa langit. Grabe yung word, no? That and then sabi ng Bible, doon walang sinong pwedeng magnakaw diyan, walang tangang kakain, no? At hindi yan masisira. Ito yung purpose ng buhay. So that and then naintindihan natin that there is more than yung mga bagay na meron ng mundong ito. At naintindihan natin na wala nang pinakamalaga yung dumating tayo sa punto na naging gamit tayo for His kingdom. Hindi ko alam, ano? Sige, pwede mo bang palakpakan si Lord?
No wonder tayo in Christ City Church people, ang church natin nagde-declare. Sabi ko nga, Lord, hindi ko alam, hindi ko to narinig nino man, wala akong nabasa, but grabe lang si Lord, and then binaba natin, sinasabi natin, no. Magsi-zero member tayo dito. Sometimes sasabihin ng demonyo, sobra naman yung pangarap mo, I don't care. Kasi wala naman talagang member. Dapat tayo ay mga worker and mga servant. That sad to say, maraming mga Kristiyanong namatay na nanatiling member sa simbahan. Hindi yun eh. Dumating tayo sa punto na ito yung purpose ng Diyos, na magiging gamit tayo para sa Kanyang ubasan. Sige, palapakan mo sa Lord, Na-divert yung mga skill natin, although that sometimes maraming mga bagay na train tayo, in natural, but that in the end, nagagamit natin, sa ubasan ng Diyos pagkatapos. Kasi yun naman talaga yung purpose, so that and then, kaya mo naisip na, kaya pala, may mga training ka na simula pa lang, bata ka pa lang, but that in the end, that skill ay magiging gamit para sa kingdom ng Panginoon. Sige, palapakan mo si Lord. In Matthew chapter 16, verse 17 to 18, ito sabi ito yung usapan nitong si Jesus at itong si Simon Peter. So sabi dito, Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah. For this was not revealed to you by man, but my Father in heaven. And I tell you that you are Peter." Kita mo, From Simon to Peter, You are Peter, and on this rock, I will build my church. Hindi sa pangalan mo, Simon. Sa pangalan mo, Peter, sabi niya ng Panginoon. Ano sabi niya? "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of Hades will not overcome it." So, nandun sa pangalang Peter, hindi kay Simon. That sometimes dito makakakuha tayo, hindi sa old name mo, na nandoon yung protection, at yung power, at yung anointing, sa bagong name mo. Kaya nga si Lord gusto niyang tatakan tayo ng bagong pangalan, na nandun tayo sa tamang pangalan na yan upang yung protection ng Diyos, yung anointing ng Diyos, yung power ng Diyos, Ang sabi dito, "And the gates of Hades will not overcome it." So, andun yung assurance. May kausa ba ako dito? Friends, ang pagbabago ay hindi lang to gusto ng Diyos na magbago ka. Mayroong dahilan. So that in the end, magbe-benefit ka. That sometimes ito yung ayaw natin, at definitely gusto ko sabihin na ayaw to ng demonyo. At siya talaga itong pumipigil na mabago yung mga lakad natin, yung mga buhay natin, At yung mga luma nating mga nakaraan ay ayaw niya talagang bitawan natin yan kasi alam niya na yun ang magiging dahilan upang ma-overpower niya pa tayong muli. Bakit makakakita ka ng mga Kristiyano na bakit parang hindi ito nagtatagumpay? Maybe ito yung gustong sabihin ng Diyos because you are in your old name. Kailangan palitan yung pangalan mo. Yung bagong name na you are in Christ already so that dapat may bagong kang parang kasunod ng pangalan mo na nadudugtong dyan, but this time, hindi siya negative, but andun siya sa positibong pangalan na nakadugtong kung ano ka ngayon, kung saan ay kasama mo na ang Panginoon. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Napakahina ng palakpak, parang wala akong kausap dito. Friends, alam nyo, I think ito yung problema, Hindi ko alam. Ito yung trauma, ito yung trouble, ng mga simbahan. Hindi ko alam. Sa kapulungan ng mga Kristiyano, sa body of Christ, That sometimes naghanap tayo ng reason. Lord, bakit? Lord, Kristiyano ako na, anak mo ako.
Bakit may karamdaman? Bakit may kahirapan? No? Bakit sobrang kaguluhan ng pamilya? No? Bakit Diyos? Ano to? Overdue na to. Tagal na nito. No? Buti sana kung makita mo yan. Nakita yan ng iba. Na pwedeng sabihin sa'yo, ang tagal mo na dyan. Ba't hindi ka makaalis? No? Naghahanap ng solusyon, ng dahilan. But ang malimit na pagkakataon, yung prayer, Lord, God, ano yung prayer? Lord, sagutin mo ako dito sa pangangailangan ko ngayon. No. Teka muna. Sanay na tayo. No? At ang Diyos, umay na doon sa prayer na walang understanding. Na, banay diyang hiningin nyo sa akin. Ang hingin nyo yung source. Bakit nagkakaganyan ka? No? Bakit yung sakit ay pagkatapos ng isa, lumilipat sa isa? No? Bakit yung sakit na parang wala nang gamot? No. Hindi yan yung plano ko. Hindi yan yung purpose ng buhay. Mabuhay ka ng habang buhay, may sakit. That sometimes, hindi kasi natin nakita yung understanding na meron pang behind that, yung source. At pwede ito yun. Kinakausap tayo ng Diyos. Humingi tayo ng blessing. Lord, bless me. Teka muna. Meron akong protocol. I have my system. No? Meron akong sistema. I am the God. Nandun ako sa order. Because yung Diyos na nakilala natin that He's the God of order. No? Hindi pwede yun, disabog lang. Lord, gusto ko. No. Teka muna. Jacob, kailangan ko palitan ng pangalan mo, Israel. Hindi ko pwedeng i-bless yung pangalan mo na yan. No? Kailangan mapalitan yung pangalan mo so that in the end, yung blessing ko darating sa'yo. Trouble. Sa malimit na pagkakataon, no? Maayaw tayo. Nung sinabi natin sa Lord, I surrender all. But at in the end, sabi ng Diyos, teka muna, narinig kita. Sabi mo, all. So, ako nang bahala sa'yo. No? So that in the end, sasabihin na, anak, tanggalin natin to. Lord, teka muna. Wag to. Di ba sabi mo, sinurrender mo lahat at sa akin mo pinagkatiwala ang buhay mo. Tanggalin natin to. Unnecessary yan. Magiging hadlang yan sa blessing ko sa'yo. Trouble, ano? No? Sa malimit na pagkakataon ay andun kang maliwanag naman na sinasabi ng Lord, anak, alis ka dyan. Hindi yan ang lugar mo. Wala dyan ang blessing ko. At huwag ka mag-expect na habang nandiyan ka sa lugar mo, ibababa ko yung blessing ko dyan. Umalis ka muna dyan. Trouble, ano? Ito yung mga bagay, no? But that in the end, parang naloko tayo, no? Ng enemy, no? Sasabihin ng enemy, hindi, sige, pray ka lang. Ano pa, sasagutin din ng Diyos yan. No. Hanggat hindi ka dumaan sa proseso ng Diyos, no? Ang Diyos ay meron siyang order. At kung hindi, bakit pa tayo mag-uusap-usap dito? Diyos naman pala, anytime, pwede gumawa ng kung ano lang. But titignan kanya, teka muna, ano pangalan mo? Sabi nung heavenly being, anong pangalan mo? Sabi niya, Jacob. Ngayong araw din ito, para praise, sabi nitong kausap, hindi na Jacob ang pangalan mo, ikaw na si Israel. Dahil hindi kita pwedeng i-bless hanggat ikaw ay Jacob. No? May kausap ba ako dito? Friends, kung bakit ang Diyos ay nagsasabi na ayusin natin ang mga buhay natin. Hindi na dahil ang Diyos ay pakalamero. Gustong-gusto tayong i-bless ng Diyos, kaso lang, hindi niya pwedeng i-bless yung dati nating pangalan. Na nandiyan pa rin, bit-bit natin. That no wonder, ang Bible talagang nagtuturo ng pagbabago ng buhay. Na hindi lang ito parang pan-display, no? Pagmamalaki, pag magmayabang, no. May nangyayari. Nakita natin yung 3 points, no? Nung makilala mo si Lord, hindi lang to yung parang nakilala ko lang si Lord, wala lang. No, gustong-gusto ng Diyos palitan yung luma mong pangalan. Dahil yung luma mong pangalan, negative. Hindi maganda sa tunog ng iba at hindi ka magiging attractive. Hindi ka pwedeng i-display ng Diyos. No? Hindi ka niya pwedeng gawing model. At sabihin, tingnan mo yung anak ko. Kita mo yung taong ito. Kumilala sa akin.
sasabihin ng tao, hindi naman nagbago yan. That sabi ko nga kanina, ang hirap marinig mo pa, no? Talagang harapan, sabihin, akala ko ba nag-church ka? Ba't ka ba ganyan? Akala ko ba born again ka? No? Hirap na pakinggan, no? But yun yung reality na nakikita sa atin. Akala ko ba Kristiyano ka? Ba't ganyan? No? Yung, wala naman ako nakitang pagbabago Old life pa rin yung nakikita ko sa'yo. Friends, gusto ng Diyos so that in the end, palitan yung pangalan natin upang maging blessing tayo sa iba. So that yung mga tao na hindi kumikilala sa Kanya, ayaw kumilala sa Kanya, sa pamamagitan ng pagbabago ng pangalan mo, etong mga hindi naniniwala ay maniniwala sila na yung Diyos na kilala mo ay totoo. Sa bahay mo, dami pang hindi kumikilala. Maybe because of that old name na hanggang ngayon, tatak mo pa rin. Trouble na. No? No wonder, mga simbahan, walang laman. Biyaya na lang ng Diyos, dumadating sa ibang mga paraan, but sa pamamagitan natin, ang hirap-hirap natin umakay. Dahil hindi nakikita yung bagong pangalan. No? Walang blessing. Ano, kapag andun kang bless, nakaka-attract tayo. May kausap pa ba ako dito, Lord? Sige, palpakan mo si Lord. Ano tong point number 3? God will give us a new future. What happens when we are in Christ? Point number 3, God will give us a new future. New future. Hindi na yung dating direction, no? Dating pinupuntahan, bago, no? New future. Yung future, sobra, no? More than dun sa expectation. At iba na yung pinapangarap. New future. Ano sabi ng Jeremiah, no? Ito, malimit natin ito mapakinggan, but saktong-sakto to sa ganitong usapan. In Jeremiah chapter 29, verse 11, ano sabi? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ganda, no? So, kasama to, itong tatlong ito. Friends, yung pagiging born again, hindi ito yung parang pumasok ka sa isang religion at maging religyoso lang. No, no, no. May pagbabago ng buhay. Pagbabago ng pangalan. No? Ito, pagbabago ng pinupuntahan na dati ay puro mundo. This time, makikita mo, more than that. Yung plan ng Diyos. Yung future na good future. Wala namang good future sa mundong ito. So hindi to ibig sabihin future na ano future mo sa mundong ito. Hindi ito binabanggit ng Diyos. No? Itong si Jeremiah. Kasi nung wala tayo sa Panginoon, wala tayo nito. Never mo masilip ang langit. And this is heaven, no? Wala nang pinakamagandang future yung nandun ka na, no? Sa kaharian ng Diyos. But in this world, no? Hindi naman, no? Pwede naman that yung hints, maramdaman mo, yung langit. But ang Bible nagsasabi na huwag tayong mabuhay na parang taga rito talaga tayo. The Bible nagsasabi that, yes, we are in this world, but we are not for this world. Nandito tayo, oo, no? But hindi tayo para dito. Meron tayong good future. Yung ending, yung dulo ng buhay natin, no? Ay yung makapiling mo ang Diyos panghabang buhay. Sige, palapakan mo si Lord. Hindi ko alam ano. But of course, no? Hindi naman si Lord, kaya naman niya din iparamdam sa atin yung ganda ng buhay dito. Bakit ba? No? Pinatitikim naman niya yung hints, yung at least hindi man kabuuan, but ma-enjoy mo yung buhay habang pansamantalang nandito ka. Yun yung ibig kong sabihin. So, si Apostle Paul ay may sinasabi, patapos na ako. Halika na, Pastor Micah, nandito ka ba?
Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Very familiar verses din ito. Ang sabi ni Apostle Paul, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. No? Ito naman yun, na forget that. No? Sometimes, ba't tayo mong iwanan yung nakaraan mo? No? Wala yan. Basura na yan. No? Wala nang gamit yan. Hayaan mong, tignan mo yung ano yung nasa harapan mo na ino-offer sa iyo ng Diyos na mas mainam kaysa yung nakaraan mo. Ganda, no? Bakit ba tayo pilit nating dalhin yung sarili natin dun sa luma? Na samantalang ang Diyos may ino-offer na mas maganda kaysa dati. At ang hindi ko maintindihan, experience naman natin kung anong buhay, no? Dun sa luma natin. Wala talagang ganda. Ando ng panganib, wala. Walang totoong saya. Puro pansamantala, no? But itong ino-offer ng Diyos sa atin ay yung saya na walang patid, no? Andun siya na sa anumang sitwasyon, anumang kalagayan, ang Diyos kaya niyang magbigay ng yung peace of mind, no? Andun yun tayo, sa kabila ng lahat, kaya niyang huwag magbago yung ating pakiramdam. So, ibang-iba yung ino-offer ng Diyos, pero tayo pilit natin balikan, no? Stop that. Hindi ko alam. Trouble to ng madami. But I believe that ang Diyos gusto niyang tapusin na ito. Tulad ng title natin. Pakilagay nga ako ulit sa title ko. Breaking the labels that bind. Friends, so very clear naman to. Yan ang dahilan kung bakit para kang taling-tali hanggang ngayon. Hindi ka makagalaw sa buhay mo because of that. No, parang may tanikala. O hindi lang parang, may tanikala pa rin, no? Bandages, no? Na dapat ay ma-break na yan. Dahil yan ang magiging dahilan upang hindi mo ma-enjoy ang buhay. Trouble. Pwedeng sa isang salitaan lang, hindi mo masyadong mag-gets na sabihin sa'yo, bitawan mo na yan. But I think ito, with complete explanation, kung bakit mo bitawan yan, kung bakit ayawan mo yan, kung bakit iwanan mo na yan. Ang liwanag naman eh. Hindi ko alam ano. No? But my prayer is that bago tayo magtapos dito, no? Tingin ko sa isang banda tayo ay sa isang party. Walang exempted dito eh. Tingin ko. Sa isang parte ng buhay natin, ito yung nagtutrouble sa bawat isa. At ang gusto ng Diyos bago tayo lumabas sa lugar ng ito, no? Gusto ng Diyos na lumabas tayo ng malaya na. Nang wala na yung tanikala. Na hindi tayo nakatali doon sa old life natin at hanggang ngayon, nagiging dominant siya. Wala tayong magawa dahil tinalian tayo ng hindi ko alam. Sabi ko nga, iba't iba ang kwento natin, but you know, no, anong ibig kong sabihin? Merong pinupuntos ang Diyos sa'yo na sinasabi niyang, tapusin mo na yan. No? Hayaan mong magdesisyon ka ngayong araw na ito that sasamahan kita so that in the end, kasama ka sa decision mo that we will break that nagbabind sa iyo kung bakit hindi mo makita ang kabuuan ng buhay bilang isang Kristiyano. No, hirap, no? Yung Kristiyano ka pero hindi mo na-experience yung kabuuan. So, andun kang parang kulang. At pwedeng gamitin ng enemy so that hindi sasabihin siya, stop ka na dyan. Kulang din naman eh. So, hindi yun ang solution, ang mag-stop. Ang solution ay ayaan mong bunutin ng Diyos ang dapat bunutin sa buhay natin at alisin na yan. Dahil yan ang nagiging dahilan kung bakit hindi mo na i-enjoy yung pagiging Kristiyano. May kusa ba ako dito? At yung trouble ay magmamanifest yan sa bahay mo. No? Makikita mo
ang sakit nagtutuloy-tuloy. Makikita mo ang kahirapan nagtutuloy-tuloy. Tika muna. Makikita mo ang kaguluhan ay nagtutuloy-tuloy. Tika muna. Ito yan eh. Na kailangan ma-break itong usapan na to. Change your name. No? Huwag mo nang payagan na bit-bit mo pa yung luma mo. Na kung saan ay, sabi ko nga, worse, dominant pa yan eh. Yan ang nakikita talaga, lantaran. May kausap pa ba ako dito? No, sayang naman. Malayo na ang nilakad mo sa buhay Kristiyano, no? May mga pagkakataon na yun na nga, no? Malayo nang narating mo. So, I think si Lord hindi na pumapayag na parang walang nangyayari. I think this is the day that the Lord has made. No? Sinasabi ng Diyos, enough is enough. At kung meron mang nalulungkot at hindi masaya, ang Diyos yun. Na gusto kanyang i-bless pero hindi niya magawa. Dahil meron siyang sistema na kailangan niyang sundan. Kailangan niyang ayusin muna bago niya i-release yung blessing sa buhay. So hindi ko alam. This is more than answer prayer. Now, maybe nandito ka, ang iniingi mo ay yung bunga lang ng problema. But this time, ang sinasabi ng Diyos, anak, hindi ko sasagutin yung hinihingi mong resulta ng bunga lang ng problema mo. Dudukutin ko at alisin ko yung source. So that hindi na yung babalik sa buhay mo. No? That sometimes, ang prayer natin sa Lord, Lord, heal me. Ang tanong, saan ba galing ang karamdaman na yan? Yun ang dapat natin pabunot sa Lord kasi next week, meron ka na naman uli niyan. Lord, provide my need for your tomorrow? How about your next day? Hindi yan ang problema. Ang problema, I think, ito yung problema na nandyan sa title, na tumatali sa'yo. Kung bakit hindi mo na-experience yung kabuuan, no, ng saya na kasama ang Diyos at na-enjoy mo ang buhay. Because of that bind, no, na dapat ma-break. May kausap ba ako dito? Tingin ko naman na-deliver ko na yung message. No? Tingin ko naman andun na yung understanding. No? Na hindi ko na kailangan habaan to. Naintindihan mo to. Ang kailangan mo lang dito ay magdesisyon. No? Ang kailangan mo lang dito ay magdesisyon. That in the end, ando yung katanungan that what negative label had been stuck on you. Yun dapat na ma-pinpoint dyan. No? Ano-ano ba yung mga negative labels na yan? Na yan ang naging dahilan upang ma-stuck ka dyan sa kinalagayan mo. No? Bilang Kristiyano, bilang tatay, bilang nanay, bilang individual, no? Dapat yun, nandun tayo, nandun ka. Huwag natin tignan yung label ng iba, no? Yung label, ikaw kinakausap ng Diyos dito. That in the end ay napayagan natin, no? Yung labels na yan ay pumayag tayo na limitahan tayo sa mga pabor na dapat meron tayo sa Diyos. Hallelujah. Siguro ito yung, bago ako magtapos. Yung tanong that, what is your next step to building a God-centered view of yourself? Nandun ka yung desire na, hindi, kailangan na itong ikamada. Ano ba itong dapat kong simulan, no? Na pwede kong simulan upang doon sa sinasabi ko na ako ay kilala ko na ang Diyos. But ano yung gagawin ko na pwede kong gawing panimula upang
So that in the end, mabview na ang Diyos sa buhay ko. Hindi ko alam ano. Ang lalim na ng mga dukot-dukot. Siguro ito pa yung isang tanong bago ako magtapos. That dapat, siguro ito yung tanong ng Diyos sa'yo. That, do you have the desire to change your name and your story today? Huwag na to bukas, kasi bukas to, makalimutan mo na naman to eh. Bago tayo lumabas sa lugaring ito, make your decision. No? Na dapat, katulad ni Jacob, sabi niya, Diyos, hindi kita bibitawan. O anghel, hindi kita bibitawan. Hanggat hindi na bago yung pangalan ko, hindi kita bibitawan. No, dapat ganun. Lord, andun ako, hindi ako alis sa lugar na ito, di ba? Aatin ako ng another service ng 6, Lord, kung kailangan. No, di ba? Dapat ganun. Hindi yung tayo pa ang pakiusapan ng Diyos, goodbye. Uy, sasabihin, magbago ka ng decision. No. Dapat ikaw meron yan. Katulad ni Jacob. Sabi, nakipag-wrestle siya dito sa heavenly being. Na sinasabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako blines. Pwede ba yun sa umaghapong ito? Na huwag kang pumayag na lumabas sa lugaring ito hanggat hindi ka i-bless ng Diyos. Sino gustong i-bless ng Diyos dito sa umaghapong ito? Andun ka ba sa pagtaas mo ng kamay tulad ni Jacob? Na sinasabi mo that, Lord, hindi ako lalabas sa lugaring ito hanggat hindi mo ako pinagpala. Sige, tayo. Tayo tayo. Pwede ba tas natin yung ating mga kamay? Ikaw na nagsabi na, yes, God. Lord, naintindihan ko ang sinasabi mo sa akin sa hapong ito. Na may problema ako, Panginoon. At ang problema ay yung hindi talaga mahirapan akong ma-receive yung blessing mo hanggat Diyos, hindi mo makitaan sa akin yung sobrang desire. No? Sobrang desire na, Lord, hindi ako papayag, Lord, na magtapos ang buhay ko, Panginoon, hanggat hindi mo ako pagpalain. Lord, hindi ako papayag, Lord. Hindi ko alam nasaan yung time frame mo, but kinakamaganda yung ngayong hapong ito. Na Diyos, hindi ako papayag na lumabas sa lugaring ito nang hindi ko ma-receive yung pagpapala galing sa'yo. Kasi kung wala yung blessing mo, Panginoon, wala, Panginoon. Ano man ang gagawin ko, wala. Kapatid, kung hindi mo ma-receive ang blessing ng Diyos ngayong hapong ito, kahit anong gagawin mo, walang blessing. Promise. No? Huwag nating parang naluloko o niluloko yung mga sarili natin. No? But sabi ko nga kanina, etong salita ng Diyos, sapat na ito. But hindi naman mahirap yung pinagagawa ng Diyos. Kung itong si Jacob, magdamag, sabi, nakipagbuno, nakipag-wrestle, no? But tayo, sometimes, taas lang yung kamay, hindi natin magawa, no? Yun lang yung requirements ng Diyos. Sometimes, taas mo yung kamay mo, sapat na yan, upang makita ko yung desire mo, no? No? Meron ba may mga kamay dito at gusto makita ng Diyos yung kamay mo so that and then makita ng Diyos yung desire mo na gusto mong pagpalain ka ng Diyos? Urabasyanda rabakaya. Lord, thank you, God. Lord, salamat sa mga kamay na yan, Lord. Hallelujah. Sige, pwede ba sabang nakataas? Huwag mo ibaba yung kamay mo. Awit tayo sa Diyos. And declare, no, yung awit. Declare that to your life, no, sa mga buhay natin. I-declare natin. Nung matapos natin makilala si Lord, si Jesus sa buhay natin, no? There is power in the name of Jesus ng pagbabago ng buhay. Hallelujah. Sige, worship the Lord and mag-pray tayo pagkatapos. Hallelujah. Come on. Let's lift up our hands sa Panginoon. Believe in the power of our God, Jesus. Come on, we sing it out, church. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in
the name of Jesus, to break every chain, to break every chain, to break every. Come on, believe in it. There's power. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Come on, people of God, believe in the Lord to break every chain. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, habang nakataas ang inyong mga kamay, sige, hayaan natin that ma-experience mo pa yung presence ni Lord, no? Huwag mong putulin, no? Sa mga sandaling ito, gusto ng Diyos na bago tayo lalabas sa lugaring ito, ma-receive natin yung blessing mula sa Kanya, no? Hindi naman mahirap itaas ang kamay. Na that is your gesture. That nandun ka na sinasabi mo, Lord, i-bless mo ako, Panginoon. Lord, kasi kung yung blessing ay wala sa buhay ko, walang pagbabago. No? But maging dito sa inawit natin, sabi, in the name of Jesus, no? Sa pangalan ni Jesus, no? Andun niyang kaya niyang i-break every chain sa mga buhay natin. Sige, hayaan natin, no? Hindi lamang dun sa pagtaas ng kamay. Ikaw itong kausap ng Diyos, hindi ko alam. Karamdaman ba yan, no? Kahirapan ng buhay, yung kahirapan, yung kawalan, no? Sabi ko nga kanina, yung kaguluhan, no? Kaguluhan sa maraming pagkakataon, no? Sa pamilya, sa trabaho, hindi ko alam, sa negosyo, no? Sa pag-aaral, hindi ko alam. But sobra yung kaguluhan, no? At yun na nga, bigat yung kahirapan, yung poverty na hindi lang yung word na poverty that sometimes nakakalungkot kasi nakapaloob tayo dun sa below poverty. And I believe that hindi yan, no? Hindi yan yung plano ng Diyos. At yung karamdaman na hindi na gumagaling o kaya ay yung salitan pagkatapos ng isa, yung isa naman sa bahay, no? Maya-maya nasa ospital, buti sana kung may pang-hospital pa, no? No? To, gusto ng Diyos na makalaya tayo dito, but nakita natin yung problema, no? Na nandun tayo dapat magpabago tayo ng pangalan sa Diyos. At hayaan natin yung dati nating pangalan, bitawan na natin yung dating mga pangit, no? Na mga bagay na hanggang ngayon pinapractice natin, bitbit natin, maging sa buhay natin ngayon na tayo Kristiyano na. Ito yung problema. No, that sometimes kala natin wala lang, no? Pakala meron lang ang Diyos at gusto niyang kunin yung mga bagay na yun, but ang laki ng dahilan ng Diyos kung bakit niya gustong kunin yan, no? Bunutin yan sa mga buhay natin dahil gustong-gusto ng Diyos na pagpalain ka. Gustong-gusto ka ng Diyos na pagpalain ka niya, no? Yun yung dahilan, no? Hallelujah. Yes, Lord. Father, thank you for this opportunity. No? Pwede ko ba makita yung mga kamay na kinakausap ng Diyos sa hapong ito? Kapatid, I think, hindi naman, no? But, sabi ko nga, more than naman yung ginawa ni Jacob as halimbawa. Bigat nung fight niya. No? Magdamag. Sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi ko na-receive yung pagpapala.
makikipag-struggle ako sa iyo, makikipag-wrestle ako sa iyo, makikipag-fight ako sa iyo. But this time, kapatid, sige, dito, hamon lang naman din to ng Diyos. So that in the end, hindi na ito yung parang ang Diyos nakikiusap, kundi ikaw na mag-decision na dapat meron ka niyan. Ang reason mo kung bakit gagawin mo itong mga bagay na ito, dahil hindi ito yung parang kailangan kang pakiusapan, kundi nandun ka. No, na hindi ka pumapayag, na hanggat hindi ka blessed ng Diyos, ay nandun ka sa pagpupursige mo. Hindi yung parang nandun tayo, parang pinipilit pa tayo, no? But that is wrong. Walang blessing dyan, no? Na parang gusto mong, Lord, kundi pa, pilitin mo pa ako, Lord. Kundi pa, Lord, makonvince mo na ako. Stop that! Takal mo nang ginagawa yan eh. So that in there, akala natin, galing-galing natin sa Lord, but hindi yan ang hinahanap ng Diyos sa atin. Dapat nandun tayo ang hindi pumapayag. No, tayo tong pumupursige na Diyos. Huwag mong payagan, Panginoon. Lord, na mawalan ako ng pabor. Diyos, nandito ako. Saklolohan mo ako, Panginoon. I need your help, God. Oh God, hallelujah. Kapatid, kung ikaw yan, sige, wala naman na tayong oras. Halika, makita ka lang ng Diyos dito sa harapan. Come. Kung ikaw to, come. Halika, makita ka lang ng Diyos. Sige, halika. Sapat na yan, no? Na ikaw nagsasabi na, Lord, gusto kong mabago yung buhay. Lord, gusto kong ma-overcome, ma-break yung mga bandages. Hindi ko alam, no? Ano yung mga bagay na tinatalian ka upang that in the end, Lord, yan ang nagiging dahilan ng mga troubles, no? Ng mga sitwasyon na parang walang lunas. Come. Alina. Wala na akong oras, come. Inaantay ka ng Diyos. Sige, para sa'yo ito. No. Come. Kapatid, hindi ko alam, no? Yun ang yung sabi ko kanina. Ang hirap kasi parang, tama na yan, no? Stop that. Hindi na pumapayag ang Diyos dyan, no? Na para bang tayo ang nagpapahabol sa Diyos. Kapatid, nagpapahabol tayo sa Diyos. Nandito tayo dapat ang umabol sa Diyos. No? Wala naman ng Diyos. Ano ba meron tayo para habulin tayo ng Diyos? Yun ang totoo. I think, ito din yung spirit na gustong i-break ng Diyos. Na maraming mga tao na, ang Diyos pa ang pahabulin natin sa mga buhay natin? Hindi ba tayo dapat ang umabol sa Diyos dahil siya yung Diyos na meron? Na kayang tumulong at siya yung merong daladalang solusyon ng mga problema natin. Trouble, no? That in the end, wala, no? But, sige, bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Hindi ko alam, may mga kausap ba ako? Sino yung mga nagtaas ng kamay kanina? Pwede ko ba makita yung mga kamay? Ulit? Wala na magtataas? Or, ikaw na ang mga nagkamay. Halika na. Sige na. No? Halika na. Dito lang sa harapan. Tagal naman na mo, Lord. Hallelujah. Halika na. Is that pride? Halika na. Walang condemnation. Come here. Ikaw na gusto mong mabago, tahanan mo. Ang pamilya mo, mga anak mo, come. Yung buhay mo ay may realign sa Lord. Come. Huwag na. No, huwag tayong papigil sa kaaway. No, huwag tayong pumayag that this time, this is your day. Come here. Sige, antayin pa kita. Because I believe that para sa ating lahat to, tingin ko wala naman dapat maiwan dyan sa likod eh. No? Wala naman talaga dapat maiwan sa likod eh. But, no, make decision. Make your decision! O, rabababababababa. Huwag ka pumayag na maiwanan ka. Sayang to, pagkakataon ito. Binibigyan pa kita ng pagkakataon. No? So that in the end, this is for you. No? Minsan mo lang ito marinig na inanyahan ka ng Diyos. At yung ino-offer niya sa'yo ay blessing. Oh God, hallelujah. Oh God, thank you. Sige, salamat Diyos. Thank you God. Meron pa ba dyan sa likod? Come.
Huwag mo sayangin ang pagkakataong ito. Ora babababa. Usyanda rabakaya. Ora bababa. Meron pa ba dyan sa likod? Thank you, Father. Lord, salamat sa mga anak mo na to, na tumayo, Diyos. Salamat, Diyos, sa courage, Panginoon. Because, Lord, nandito sila. Lord, hindi na sila pumapayag, Lord, na yung buhay makatulad pa rin ng dati, Lord. And right now, hindi ko alam, Lord, ang marami sa amin dito nabubuhay ng nandun sa spirit ng poverty, no? Yung kawalan, Diyos. At ito yung dahilan, Lord, yung may nagbabind, Panginoon. Tinatalian kami upang huwag kaming makawala, Lord, sa kahirapan ng buhay. But right now, Lord, nandito itong mga anak mo. Gusto nilang makalaya sa kahirapan. And Lord, Father, ano man yung nagbabind, Lord, break that bind, Father. Break that chain, Lord. Break that chain, Lord, sa mga buhay nila. Right now, yes, Lord, marami dito ay mayroon din kahilingan ng kagalingan, no? Kagalingan sa family. Wala man dito, maybe yung nanay, yung tatay, no? O maybe ikaw na nandito, meron kang karamdaman na, alam mo, tinatanggihan ka na ng doktor. Sinasabi sa'yo, wala na. That is your life. Mabubuhay ka na sa karamdaman niya, hanggang kamatayan mo. No. The devil is a liar. No? Ang Diyos ay manggagamot. No? Meron siyang himala. Pagdating dyan, hallelujah, and right now, I declare healing. Receive. Ura bababa siyanda. Receive healing. Receive healing. No, hindi ko alam. Diyos, thank you. God, thank you, Lord. And right now, I speak release. Makalaya ka sa kalagayan mo. Na anuman yung mga tanikalaan na tinali sa'yo ng kaaway. And right now, nagdideklara ako ng kalayaan. No? Yung mga chain, no? Tinali niya. Sa bawat isa right now, I speak release. No? I speak release. Malaya ka na. Oh God, Father, in the name of Jesus. Lord, alam mo yung kahilingan ng iyong mga anak. Lord, naririnig mo yung sigaw ng kanilang mga puso, Panginoon. Lord, yung kanilang mga panalangin, Diyos, ayaw mo na sa yung hapong ito. Lord, na po pwedeng matagal na nilang hiningi ito sa iyo. But right now, God, Lord, makaka-receive sila ng answer prayer. Oh God, in the name of Jesus, Father, thank you. Lord, salamat sa mga anak mo na to. Lord, na nandito sila. Lumapit sa iyo, Panginoon, and right now, Lord, hayaan mo, Panginoon, payagan mo. Panginoon, binibless ko itong mga anak mo na ito, Panginoon. The Lord will bless you, and the Lord will bless you more. Hallelujah. Lord, simula sa araw na ito, receive the blessing from God. Ura ba. Receive blessing. Receive blessing. Binibless kita. The Lord will bless you. The Lord will bless you. Receive. Bless. Receive blessing. 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 Sige, tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos. Receive. Sige. Receive. Hallelujah. Yes, Lord, thank you, Father. Receive blessing. Receive. Sige, tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos. And I believe the Lord spoke to you, no? Kanina sa sermon. And right now, gusto ng Diyos. Sige, sinasabi ng Diyos sa'yo, malaya ka na. Oh God, thank you. Lord, salamat Diyos. Lord, I speak, Father. Lord, dito sa mag-asawa, Panginoon. Lord, hayaan mo, more than those expectation, Lord, sa mga bagay na na-experience nila ngayong hapong ito. Lord, more than those expectation, Panginoon, Lord, ang marireceive nila sa mga buhay nila, Panginoon, pagkatapos nito. Tanggapin yung pagpapala mula sa Diyos. The Lord will bless you, will bless your family. No? Sige, pagpapalain ng Diyos ang buhay mo. No? Magiging blessing ka sa iba. No? Babaguhin ng Diyos ang kwento mo. No? Hindi ko alam, but the Lord will bless you and
Magiging blessing ka. Magiging blessing ka. Kung pwede sinasabi ng kaaway, wala ka na. Wala ka na, but hindi, sinasabi ng Diyos, pwede pa yan, pwede pa yan. Pinayaran ko na yan sa halaga. And pwede pa yan. Gagamitin ko yan sa ubasan ko. No, magiging blessing yan sa ubasan ko, sa kingdom ko. Sige, receive that. Thank you, Father. Lord, maraming po salamat, Diyos, sa hapong ito. Panginoon, salamat sa mga anak mo. Lord, God, thank you. Lord, thank you. Thank you, Panginoon. Lord, salamat. Lord, sa salita mo. Lord, and right now, yes, God, bago na kami. Lord, bago na kami. Bagong experience. Lord, God, bagong karanasan. Lord, mga bagong makikita namin sa mga buhay namin. Panginoon, hallelujah. More than doon sa expectation or sa imagination na pwede mong gawin pa sa amin, Panginoon. Lord, simula sa araw na ito, no? Sige, receive that. Pagpapalain ka ng Diyos. No, nakita ka ng Diyos, yung desire ng puso mo. Sige, the Lord will bless you. Will bless your family. Will bless your business, no? Ano ba mga bagay, yung mga bagay na paraan ng Diyos para sa pangangailangan ninyo. The Lord will bless. The Lord will bless. Thank you, Father. But sige, hayaan natin i-bless tayo ng Diyos spiritually, no? I-bless tayo ng Diyos spiritually. At ito yung napabayaan, that sometimes nandun tayo nakapokus lamang sa mga bagay-bagay na nung meron ng mundong ito. But nakalimutan natin that more than that, ang gusto ng Diyos ay i-bless tayo spiritually, na lumago tayo sa Diyos, no? Lumago ka sa Diyos. Lumago ka sa Diyos, no? Lumago ka sa Diyos. Sige, hayaan mo na mag-mature ka. Lumago ka sa Diyos. Lumago ka sa Diyos. I speak maturity sa buhay mo, na lumago ka sa Diyos. Tumaas yung antas ng pananampalataya mo, no? So that and that, gagamitin ka ng Panginoon more than before. Lumago ka sa Diyos. Lumago ka sa Diyos. Sige, the Lord will bless your spiritual life, no? Napagpalain ng Diyos yung spiritual mo. Lumago ka sa Panginoon, no? Mag-mature ka. So that and then, gagamitin ka ng Panginoon. Hallelujah. Father, thank you. O God, salamat. Lumago ka sa Panginoon. Lumago ka sa Panginoon. Lumago ka sa Panginoon. Sige, lumago ka sa Diyos. Mag-desire ka pa ng marami pang bagay patungkol sa Diyos. Buhay mo, o God, na may kinalaman ng kanyang kingdom. O God, Diyos sa'yo. Gagamitin ka pa ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Lord, akala mo tapos ka na. Hindi. Nagsisimula pa lang ang Diyos sa buhay mo. Thank you, God. Hallelujah. Sige, hayaan mo na pagkatapos nito, magtanong ka sa Lord. Lord, anong gusto mong pagawa sa akin, Lord, na may kinalaman ng kingdom mo, Panginoon? Lord, sige, Lord, gamitin mo ako. Gamitin mo akong blessing, Panginoon. Lord, gamitin mo ako, Panginoon, sa church. Gamitin mo ako, Panginoon, Lord, for the salvation of many, Panginoon. Lord, through me, Lord, maraming mga tao, Panginoon, maligtas. Gamitin mo ako, Panginoon. Hallelujah! Magiging blessing ako, Panginoon. Lord, para sa kingdom mo. Thank you, Father. Lord, maraming po salamat sa hapong ito. Lord, thank you sa experience. Lord, salamat sa ginawa mo sa bawat isa. Lord, thank you. Sige, pwede mo bang sabihin sa Panginoon sa pagkakataon ito, Lord, salamat, Diyos, sa kalayaan. Lord, thank you sa bagong pangalan na binigay mo sa akin, Lord, na na-receive ko ngayong araw na ito. Dahil sa pangalan na yan, Lord, doon ka magdudugtong, Panginoon, ng mga pagpapala, Panginoon, sa buhay ko. Hallelujah! 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 Yes, God. Ako na manalangin. Friends, brothers and sisters, sin no more. Sin no more. Kala mo na hindi nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, reject it. No? At hayaan mo mag-desire ka that God, hayaan mo, Panginoon, Lord, yung buhay ko magbibigay ng kaluguran sa'yo. No? Sige, simula sa araw na ito, no, anduin yung panata mo at yung desire mo that Diyos, hayaan mo, Panginoon, na makabawi ako sa iyo so that kapag tinignan mo ako, Panginoon, Lord, mapapangiti kita sa buhay ko.
Oh God, hallelujah. Kapatid, kapag napangiti mo ang Diyos, hindi ko alam kung paano ka balikan ng Diyos pagkatapos. No? Sige, hayaan mong bigyan mo ng kaluguran ng Diyos pagkatapos nito. So that in the end, magtutuloy ang Diyos sa'yo. No? At salamat, Panginoon, so that in the end, thank you for this life, Lord. No? Bagong buhay. Lord, thank you. Maraming po salamat, Ama. Father, Lord, thank you, God. Lord, salamat po, Diyos, sa experience. Salamat sa mga anak mo, Lord, na nandun yung kanilang tapang, Diyos. Lord, thank you for the courage, Lord, na binigay mo sa bawat isa. Na, Lord, that we are ready, Father, Lord, to receive your blessing. So that in the end, Lord, magiging blessing kami sa marami. Hallelujah. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Sige. Sige, thank you, Lord. Salamat sa blessing, Lord, na na-receive namin sa hapong ito. So that in the end, God, sige, Lord, gawin mo kaming blessing, Panginoon Diyos. Lord, sa maraming mga tao na nasa paligid namin. Father, we bring back to you all the glory. Hallelujah. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba isa na lang? Thank you, Lord. Sige. Can you shout hallelujah? Oh God, hallelujah. Thank you, Lord. Okay po, pwede na po tayo bumalik sa ating mga upuan. Salamat.